Naghihintay pa rin ng bayad ang ilang tsuper na kasama sa service contracting program ng gobyerno na nagtapos noon pang nakaraang linggo. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si LTFRB Board Member Attorney Greg Puwa Jr. Magandang umaga po, Attorney Puwa. At Attorney, nakausap na po ba ng LTFRB yung mga PUV operator kaugnay sa hindi nababayarang driver nila dito ho sa service contracting program? Ano daw po ang naging problema? Opo, amin po pinaalalahanan ang mga PUV operators na kasumali po sa ating service contracting program na yung pong mga drivers po nila ay dumadaing nga po na hindi po sila nababayaran. So sila po, ang kanila naman pong dahilan is tinitignan po nila kung sino po yung specific driver na tumakbo sa isang specific na araw. Kasi pag binabayaran po natin sila, meron pong sa tulad po, kunwari kung traditional, meron po tayong 100 kilometers per day. Siguro po meron po sila dalawa o isang driver ang ginagawa po nila. So tinitignan daw po nila ang kanilang records para po makita kung magkano po at sino-sino po yung mga dapat po nilang bayaran. So basta may assurance na mababayaran po yung mga driver na sumama doon sa service contracting program kasi kawawa naman kung hindi ho nila makukuha yung bayad nila. Opo, lahat naman po. Katulad nga po nung sinasabi po natin, ang kausap po ng gobyerno dito ay ang ating mga operators. At kung ano man po ang naging usapan ng drivers and operators, siguro po may additional na sweldo or additional na amount na ibibigay ang operator. Ay kung hindi po sumunod ng operator, yun nga po yung sinasabi natin, ipagbigay alam po natin dito sa LTFRB para po i-showcase po na natin itong mga operators na ito. So halimbawa nga po, hindi nabayaran ng operator yung mga driver na bumiyahe. Ano ho ang pwede maging parusa sa kanila? Pwede pong masuspinde, makansela ang kanilang mga prangkisa po. Meron ba kayong record, Attorney Puwa, kung ilan ho yung mga tsuper na hindi pa nababayaran sa ilalim nitong service contracting program? Wala po, Ma'am Susan, kasi po ang kausap nga po natin dito sa service contracting program ay ang mga operators po. Ngayon, kung meron pong mga drivers na may usapan po sila nung kanilang mga operators at hindi po tumunod, ipagbigay alam lang din po sa amin. For example lang po, Ma'am Susan, kung ang isang bus driver ay empleyado, sweldohan po ito. Kung nagkaroon tayo ng service contracting program, baka in addition to the sweldo, ay meron pa po silang ibang naging usapan. Yun po, tutulungan po namin para po maipatupad at maisakatuparan ang kanilang mga usapan na yun. At magkakaroon ba ulit ng service contracting program ngayong medyo tumataas na huuli ang presyo ng mga produktong petrolyo, Attorney? Hindi ko po masabi, Ma'am Susan, dahil kami po ay nakadepende lang po sa budget na ibibigay lang po sa amin. Pero as of now po, wala pa pong budget. Ilang sunod-sunod na oil price hike na naman po yung naranasan natin at magkakaroon ho ba ng panibagong financial assistance sa mga PUV driver, Attorney? Meron naman po tayong ang atin pong DOTR ay may pending request po ng additional budget. Even po nung bumababa pa lang, nung bumababa yung presyo ng diesel. We hope po mapagbigyan para po makapagbigay po tayo ng mga financial assistance sa ating mga drivers. Okay, maraming salamat po. LTFRB Board Member Attorney Greg Puwa Jr. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Maraming salamat po, Ma'am Susan, at maraming magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo. Good morning po.